itong kinakalat ng mga Duterte supporters, mga Duterte diehard supporters. Ngayon, talagang ito ang kanilang laging pinupost. Ito yung kanilang laging narrative, ito na ito daw pagkamatay ni Paulo Tantoco, si Paulo Tantoco ay tagapagmana, ha? Mayamang tagapagmana ng mayamang angkan ng mga Tantoco. O, alam naman natin yung Rostans, 'di ba? Rostans. O, yung Rostans ang tandiyan, Tantoco 'yan eh. Ito kasing si Paulo Tantoco namatay sa US. Namatay sa US. Noon pa ito nang mamatay ito si Tantoco, kumalat na ang mga propaganda ng DDS na ito daw si Lisa Araneta, First Lady, nandun. Bago namatay, itong si Tantoco ay kasama ni Lisa Araneta. At itong si Lisa Araneta ay dinitain pa raw ng mga pulis doon sa California yata yun, sa US. Dinitain. Kinontrol lang na wag lumabas yung balita pero mayroon daw mga ebidensya na dinitain ito doon. Itong si Lisa Araneta. Kaya lang natigil na yan, noon na-discuss na rin natin yung issue na yan, pero ngayon nabuhay na naman. Bakit nabuhay ngayon? Binubuhay na naman ng mga DDS at hindi lang binubuhay. Matindi talaga. Matinding pagbuhay. Kasi lumabas kasi na ngayon yung LA Medical Examiner yung nag-examine ng bangkay ni Paulo Tantoco, ang lumabas na findings ay namatay siya sa cocaine use. Yan Rostans Executive Paulo Tantoco died of cocaine use, says LA Medical Examiner. So dahil nung una mayroon ng mga kinakalat na ganyan na yung namatay nga daw ito sa overdose ng cocaine, pero walang confirmation na yun nga ang kinamatay. So ngayon mayroon na. Lumabas ang balita, ito na namatay nga daw ito dahil sa effects ng paggamit ng cocaine, na overdose ito. So ngayon, dahil nakumpirma na ng LA Medical Examiner na namatay nga ito sa overdose ng cocaine, binuhay na naman yung dati ng issue na sangkot daw dito si Lisa Araneta. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. At ang nagkakalat ng ganyan, si Harry Roque, talagang lantarang pinapangalanan si Lisa Araneta. Ito yung sabi ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, First Lady, kasama ni Paulo Tantoco sa kwarto bago ma-overdose. Yan Nag-vlog na naman si Roque. Dati niya na yan. Dati niya na yan na binablog. O ngayon, dahil nga lumabas na yung findings ng LA Medical Examiner, lalo na naman ngayon na nagkakalat si Roque niyan. Nagkakalat na rin diyan si Maharlika, si Cathy Binag, yun. Kung sa para na naman silang nagkukuros, sabay-sabay na naman. Kinakalat naman yan ng mga DDS, vloggers at saka mga trolls. Kaya yan ang kanilang narrative ngayon. Kahit abogada na ito dating COMELEC commissioner, si Guanzon, ganun din tingnan nyo si Guanzon Sabi ni Guanzon, ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US ang gagawa para walang pressure. Tapos, yun. Alam na naman natin kung bakit ganyan ang sinasabi ni retired COMELEC commissioner. Ito kasing si Guanzon, dati ito, campings ito Sumuporta ito kay Leni Robredo noon. Nominee ito ng P3PWD party list. Ngayon, hindi siya nakaupo. At ngayong 2025, hindi na nanalo yung P3PWD, so wala na. Pero, talagang na ito, Duterte na ito si Rowena Guanzon. Sa katunayan, may nag-ambisyon ito, may mga nagtulak dito na gawing spokesperson ng Office of the Vice President. Kaya lang wala na yan ngayon. Yung mga ideya na yan na gawin itong tagapagsalita ni Sara Duterte, wala na. Kasi may tagapagsalita na ang Vice President, ang Office of the Vice President. Si attorney, dating USEC ng DTI, Ruth Castelo. So wala na. Kaya ngayon,
itong itong mga DDS, mga ano pa naman 'to, mga abogado ito, abogada. Si Guanzon, si Harry Roque, ay talagang ano sila, nag-o-offensive sila ngayon. Offensive, ginagamit nila itong pagkamatay. Hindi, matagal na itong namatay si Tantoco, kaya lang ngayon, kinumpirma ng LA medical examiner na ang kinamatay nga ni Tantoco, itong ni Paulo Tantoco ay cocaine use overdose. Kaya lang, dinadawit nga ng mga DDS si Lisa Araneta. Ayon sa mga DDS, ayon sa mga DDS, sila Maharlika, sila Roque, sila Cathy Binag, bago namatay sa cocaine overdose itong si Paulo Tantoco, kasama daw ito ni Lisa Araneta. Yun. Kasama daw. Na matapos daw yung pagkamatay nito, nang mamatay ito, isa si Lisa Araneta sa dinitain. Kaya lang pinalaya lang daw kinalaunan. Anyway, nagpalabas na niyan ng reaksyon si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, hindi totoo yan. Kasi nang mamatay yan si Tantoco, nandito na daw sa Pilipinas si Lisa Araneta. Yun. Kaya maraming mga events na dinaluhan si Lisa Araneta nung panahon na kamamatay pa lang nito ni Tantoco. Kaya hindi totoo yun. Sabi ng Malacanang. Sabi ni Yusek Claire Castro. Kumbaga may proof niyan. May mga events. May mga events na dinaluhan si Lisa Araneta dito sa Pilipinas nung panahon na kamamatay pa lang nito ni Tantoco. Kaya hindi totoo 'yan, sabi ng Malacanang. Kaya lang hindi si Lisa Araneta ang nagsasalita. Si Yusek Claire Castro, pinapabulaanan niya 'yan. Saka hindi daw totoo na na-detain doon si Lisa Araneta, nakalagay ang pangalan niya sa blatter. Wala daw ganun. Mga fake news daw yan at disinformation at ayaw na nilang patulan. So ang lumalabas kasi dito, ayaw talagang patulan ng Malacanang ni Lisa Araneta yung issue na yan. Kaya lang, talagang kinakalat naman ng mga DDS. Nakikita nyo naman ngayon sa social media, mga kabunyog, mga kababayan, talagang kinakalat nila. Ito namang mga DDS vloggers, mga troll, kinakalat din. Kasi ano yan pati nga si Tuto Kausing ang live ni Tuto Kausing, sabi ni Tuto Kausing, i-impeach na daw dapat si PBBM kasi kumpirmado nang gumagamit talaga ng drugs, bangag itong si Lisa Araneta. Sabi nga ni sangkot nga daw sa dapat daw ma-impeach na si PBBM dahil dito. Kasi lumalabas na ang mga ebidensya na sangkot talaga itong si Lisa Araneta sa drugs, sa issue ng droga. Kaya kahit si PBBM, issue na rin sa kanya ang droga, kaya dapat daw ma-impeach na. So, kumbaga lumalawak itong mga issue nilang ito. Tayo naman, hindi naman natin alam kung anong totoo diyan. Pinipresent lang natin kung ano talagang nangyayari. Pero dapat sana niyan labas talaga ng statement si Lisa Araneta. Sagutin niya na 'yan. Wag nang si Yusek Claire Castro. Wag na, si Lisa Araneta mismo. Kaya lang ayaw din naman sagutin ni Lisa Araneta kasi siguro ang iniisip ni Lisa Araneta parang parang pinapalaki niya pa yung issue na yan samantalang hindi dapat glorify. Tama ba yung term? Dapat hindi na gino-glorify yan. Dapat hindi na pinapalaki ang issue na yan. Parang sa kanya siguro, yun ang iniisip niya. Kapag sinagot niya pa yan at pinatulan, para lang pinapalaki yung issue na yan. Samantalang napakalinaw naman daw na fake news yan at disinformation. Anyway, yan yung style ng Malacanang ni Lisa Araneta. Ayaw niyang mag-comment. Pero talaga namang ginagamit ng kampo ng mga Duterte itong issue na to. Talagang gamit na gamit. Gamit na gamit ito. Anyway, yan mga kabunyog ang tungkol sa issue na yan. Sabi ng Malacanang, hindi totoo. Kasi nasa Pilipinas na daw si Lisa Araneta nang mangyari yan. At mayroon siyang mga proof na marami siyang events na inatendan ng mga araw na yan. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
bunyog, bunyog. Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.